Awitin po natin ang panalangin upang maliwanagan. Buksan ang aming pandinig, ng tinig mo'y maulinig, upang bawat turong lihis, di maakit yari isip. Naririto ako, O Diyos, nakahanda na maglingkod, pangdinig ng iyong buksan, iwang banal. Magsitayo po tayo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapalingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilinggo niya ang kanyang kapalingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapalingkod na nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. purihin ang akilang ngalan mo, Panginoon, Dahil sa biyaya mo, kami ay naligtas. Pagpapala mo sa amin, hindi magwawakas. Pagpapala mo sa amin, hindi magwawakas.
Tayo po'y makakaupo. Minsan po ay nagkaroon ng jamboree, no? Ang mga Boy Scouts sa malapit sa ilog. At nagkataon po, may mga pasaway na mga Boy Scout, may naligo, at may nalulunod. Nagsisigaw ang mga bata, at hindi alam kung sino ang sasagip, maya-maya ay merong tumunog, nag-splash doon sa tubig, at merong isang scout na nakasagip doon sa batang nalulunod. Siyempre, nailigtas yung nalulunod, at nabalitaan ng mayor, at nabalitaan ng hierarchy ng Boy Scout, mayroong isang scout na nagligtas ng batang nalulunod. Pinarangalan itong batang scout na ito. Subalit sa oras ng parangal ay sabi nga ay bakit nakasimangot? Bakit hindi siya masaya? Ba't parang binibigyan na nga siya ng award pero parang hindi maipinta yung mukha ng batang scout na pinararangalan ni Mayor at ng Boy Scout of the Philippines. Bakit ganyan ang mukha mo? Ang tanong sabi ng isang scout master. Hindi ka ba natutuwa at ikaw ay pinararangalan ni Mayor at ng Boy Scout of the Philippines? Ano ba ang bumabagabag sa iyong isipan? Sabi ng Boy Scout na pinararangalan, hanggang ngayon, gusto kong malaman kung sino ang tumulak sa akin sa ilog. Yung pala, hindi pala voluntaryo. Kaya, siyempre, dahil nandun siya ay... So, masama ang kanyang loob. Oh. Bagamat siya ay nakaligtas, pero hindi niya matanggap na merong gumawa sa kanya ng mali dahil siya ay tinulak. Hindi po madali ang magpatawad. Sapagkat ang ating likas na pagkatao ay palaging nakakiling na parang pinoprotektahan natin, you are boosting our ego. At siyempre, ang natural na daloy ng ating pagkatao ay maghiganti. Gumawa ng paghihiganti doon sa taong nakasakit ng ating pagkatao. At kung minsan, yung desire na gumanti ay napakalakas sa ibang tao. At ito ang nagiging motivasyon nila para mabuhay. Yun na lang ang kanilang motivation for living. Naalala ko yung sinabi ng ating Panginoon. Narinig ninyo, no? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? So parang pwede palang gumanti. No? Actually, yung pong sabi ni Jesus, narinig ninyo, yun ang old law. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. No? Ibigin yung kaaway. So ano ba yung mata sa mata? Ngipin sa ngipin. Ito ho ba ay paghihiganti? Para po sa akin, yung batas po na yon sa matandang kautusan ay hindi po nagpo-promote ng revenge. Ang ibig lamang po sabihin ng mata sa mata, ngipin sa ngipin ay exact justice. Siyempre, pag mayroong di makatarungan, kailangan bigyan ng saktong katarungan. Pero ang paghihiganti ay hindi po exact. Kadalasan, kapag tayo ay gumanti, mas masakit at mas malala kaysa dun sa ginawa sa atin. At siyempre, yung ginantian natin, yung pamilya nun, balang araw, pag nakakuha ng tiyempo, gaganti ng mas malaking paghihiganti. Kaya magkakaubos-ubos ang lahi. So, sa ibang parte ng Pilipinas, ang tawag po doon ay rido. Ito ay binubuo ng tinatawag na paghihiganti.
No, yung ubusan ng lahi, no? Yun po yung ang sabi po natin diyan. Sabi nga ng kasabihan, war does not determine who is right, only who is left. Parang matira ang matibay doon sa ubusan ng lahi. At ang turo po ng ating Panginoon, ang tanging rational solution sa problema po na ito, ng patayan, ng violence, gera sa ating bayan at sa buong mundo. Habang ang mga tao ay nagpapatuloy na kanilang kinikimkim o ninanasa nila na magkaroon ng paghiganti sa kapwa, wala pong katapusan ang digmaan at karahasan. Ang pagpapatawad ang tanging daan sa rekonsilyasyon sa pagitan ng magkabilang party, magkabilang panig. At ito rin naman ang solusyon, ang pagpapatawad sa kapayapaan sa mundo. Kailangang matigil ang karahasan at ito ay magsisimula sa pagpapasya na magpatawad sa isa't isa at iwaksi ang anumang anyo ng karahasan. Aside from peace, yung pong pagpapatawad ay meron din pong importanteng benepisyo. Una, pinapalaya po ng pagpapatawad ang ating mga puso sa lahat ng mga negatibong pakiramdam at mga sentimyento. Sabi nga, unwillingness to forgive leads to the accumulation of resentments, hatred, insecurities, and hurt feelings in our hearts, and cause undue strain to our emotional, psychological, and physical health. Tayo rin naman ang nahihirapan. Kung minsan, nagkakaroon ng alta presyon, tataas ang blood pressure, magkakaroon ng cardiac arrest, tapos mamamatay ka dahil sa iyong galit. Tapos ililibing ka. O kaya, makikiburol yung taong kinagagalitan mo, wala siyang kaalam-alam. Nagkape pa doon sa lamay mo, wala siyang alam na siya palang dahilan ng kamatayan niya, no? Kamatayan mo. Pero siya payapang-payapa, pero ikaw yung namatay. No? So, kapag wala kang kayahang magpatawad, ito ay naiipon sa iyong sarili at nagkakaroon ka ng karamdamang emosyonal, psychological, at naapektuhan ang iyong kalusugan. Sabi nga, ang pagpapatawad, ang unang nakikinabang yung taong nagpapatawad kaysa dun sa pinatawad. Pangalawang benepisyo po ng pagpapatawad, kapag tayo po ay nagpatawad, tayo po ay magiging alulod. Tatanggap tayo ng pagpapatawad din ng Diyos. Sapagkat lahat naman po tayo ay makasalanan, katulad na sinabi ni San Pablo, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Fortunately though, God is loving and merciful to all sinners. Pinapatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa isang napaka-importanting kondisyon. Lahat ng mali natin papatawarin ng Diyos. Lahat ng kasalanan natin kayang patawarin ng Diyos sa isang kondisyon. Ano po yun? Na tayo ay dapat magpatawad sa iba. That is why, sa panalangin tinuro ng Panginoon, sabi niya, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. That is the lesson of
the parable this Sunday. And most importantly, ang pakinabang ng pagkapatawad, when we forgive, we show that we are children of God. Tayo ay merong brand na tayo ay anak ng Diyos. Lagi natin sinasabi, to err is human, to forgive is divine. Ang magkasala ay natural lang sa tao, pero ang Diyos ay mapagpatawad. Ang pagpapatawad ay isang maka-Diyos na gawain. Ang pagpapatawad ay isang kalikasan ng Diyos. Ito po ang kanyang ekspresyon ng pagmamahal sa mga nagkakasala. Labis-labis ang pagmamahal ng Diyos sa atin at lagi niya po tayong pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad sa Kanya. Kaya nga, iniutos ng ating Panginoong Hesus, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For He makes His sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. Then we are able to follow the example of Jesus, who prayed on the cross, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Meron po akong kakilala at kilala rin po ito ni Mrs. Ito ay isang pilantropo na taga-Amerika, pero pag umuwi sa Pilipinas ay lagi siyang namimigay ng mga regalo sa mga teachers at sa mga estudyante. Very generous naman siya. Kaya lang minsan meron isang post na sa Facebook na hindi ko nagustuhan. Sabi niya bibigyan ko ng pabuya ang makakahula kung kailan magwawakas ang buhay ni D30. So parang siya kung bilang pastor, parang hindi maganda. Di ba? Parang hindi maganda. Parang okay lang na galit ka sa Pangulo, pero yung magbibigay ka ng pabuya, namumuhula ng kamatayan ng isang tao, parang hindi maganda. Kaya sabi ko, hinorek ko, sabi ko alam mo sir, sabi ko, kahit po magkakaiba tayo ng political belief, hindi pa rin yata magandang ipanalangin natin ang ating kapwa na mamatay. Siguro dahil sa aking comment, sinearch niya siguro yung background ko. Sumagot siya, are you a pastor? Sabi ko, yes. So, kaya daw pala, parang naintindihan daw niya yung posisyon ko. Sabi, hindi sagot niya, hindi ka ba nababahala sa na karumal-dumal na pangyayari sa ating bayan? Sabi ko, nababahala din naman. Magkaisan po tayo sa inyong panawagan na magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. Pero hindi pa rin ako komportable na ipapanalangin ang presidente na mamatay. It is unchristian. Sabi ko, and I'm uncomfortable na ipanalangin ang isang tao na mamatay. So, siyempre, sabi ko, kahit nagalit po tayo sa isang tao, hindi po pwedeng sabihin natin, mamatay ka na. Kasi sabi nga, nagkakasala tayo, makakaisabi natin masamang-masama yung tao, tayo yung naapektuhan actually. Tayo, baka mamaya sa kanya, nakakatulog siya ng mahimbing, pero ikaw, hindi. So, kapag tayo po ay nagpapatawad, yun ang mga benepisyo, di ba? Tayo ay nakakalaya sa ating mga panikalang nakakapit sa atin. At tayo ay makakatanggap ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. At siyempre, pinakamaganda, tayo ay nagpapatunay, nagpapamalas na tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi nga, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Sa ating pong pagsamba sa umagang ito, ating pong suriin ang ating mga puso at siguraduhin walang resentments at galit
galit kanino man. Hirap, di ba, Pastor? Ang hirap naman eh. Kaya aminin ko po, mahirap po yan. Pero yan po kasi yung utos eh. No? Utos ni Jesus na patawarin. Kasi sabi niya ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin ang isang taong nagkakasala sa akin? Eh, di ba, ang human nature po natin eh. Okay lang magkasala siya isang beses. Pero pag inulit niya, ay ibang usapan na yan, Pastor. Di ba? Pag inulit, ibang usapan na yan. Kaya yung sinabi ni Pedro, Lord, how many times ko papatawarin? 7 beses ba? So, si Pedro parang generous pa nga, di ba? Parang lumalabas, generous pa siya eh. Sa atin nga, once lang, pangalawa, hindi na pwede. Kaya Pedro, 7 beses ba? Yung paulit-ulit. Ay, hindi, sabi ni Jesus, that is not enough. Yung 7 beses mong papatawarin, kundi 70 times 7. Ang ibig sabihin, hindi mo binibilang ang pagkakamali ng isang tao. Ang hirap, di po ba, mga kapatid? No? Ang hirap, no? Hindi ko sinasabing madali po yan, pero mahirap po yan, pero yun po yung aral sa Ebanghelyo ngayon, sapagkat ang pagpapatawad ang magpapalaya sa atin, ang magbubukas ng biyaya galing sa Diyos, at tayo'y magiging mababansagang mga anak ng Diyos. Suriin natin ating mga sarili na baka may natitira pang hinanakit, tampo, o galit kahit kanino man. Kasi kung meron pa, hindi rin tayo tatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Katulad nung yung alipin dito, nagalit yung hari kasi yung may utang ng 10 milyon, pinatawad ng hari. Tapos yung pinatawad ng 10 milyon ng utang, nagmakaawa siya, nung nakasalubong naman niya yung may utang sa kanya ng 500 pesos lang, sinakal pa niya. At hindi niya tinanggap yung pagmamakaawa. So parang tayo 10 milyon ang pinatawad sa atin ng Panginoon, tapos 500 lang yung kasalanan ng isang tao, hindi natin mapatawad. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:9, di ba? Sa inyong paghahandog sa altar ng Panginoon, kapag naalala nyo ang inyong kapatid ay mayroong sama ng loob sa inyo, iwan mo muna ang iyong kaloob doon sa altar, puntaan mo muna ang iyong kapatid at makipagbati, tsaka ka bumalik at ihandog ang iyong alay sa Diyos. Kaya nga po, mapapansin ninyo sa liturgy, di ba? Lalo na pag sa Eucharist, bago tayo mag-communion, ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo at sumainyo. Iabot natin sa bawat isa ang kapayapaan. So, peace be with you. Bakit may peace? Tapos may offering. Mauuna yung peace, no? Sa liturgy. Kasi hindi ka pwede maghandog nang hindi ka nakipagkasundo sa iyong mga kapatid. There is a quotation. Merong kasabihan. Yun daw pagkakamali ay napakakapal kung manipis ang pag-ibig. Yan. Pero ang pagkakamali ay manipis, magiging manipis kung makapal ang pagmamahal. Hindi po mahirap sa Diyos na tayo ay patawarin ng 70 times 7. Sapagkat ang kanyang pag-ibig sa atin ay sobra-sobra at nag-uumapaw. Sa kabilang banda naman, napakahirap para sa atin na magpatawad sa iba sapagkat ang ating pag-ibig ay hindi sapat. So, ating panalangin, Panginoon, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pagmamahal upang kami ay may kakayahang magpatawad sa mga nagkasala sa amin at maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo.
Katulad po nung aking nakuwang quotation, nilagay ko sa Facebook kanina, kapag nakaugat tayo sa Diyos na mapagmahal at mapagpatawad, hindi natin kakayaning ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. Amen.